yun, na kapag nagkakasingaw ka, hear me out, sa mga nakaka-relate, na kami magdadagdag kami ng tangke ng water. May bago kami ngayon sa mga kids ko na ginagawa kasi dumating na yung bill namin ng kuryente. First cousin na, and it's still a girl. Struggle siya talaga for her family, spiritually, pero welcome to our back channel. Hi! Kwentuhan moment. See, I'm working, but parang patapos na ako sa isang task ko. So, I can take a break ng konti. Welcome to another kwentuhan moment natin. Parang, napansin ko na while I'm making all the vlogs na nasushoot ko, parang makwento talaga ako. May part talaga na isushoot ko in, parang sa isang vlog ko for the day, na sobrang haba. Nakwento lang ako ng kwento. So, I made it official. Kaya nga tinatawag ko siyang Mommy Doc Stories. Mga kwento ko sa buhay, hindi ko naman alam kung interesado kayo. If you're not, it's okay. Gusto ko lang magkwento. Ay, grabe, grabe talaga yung yung init na kahit anong gawin ko, na freshen up, lumalabas talaga sa mukha yung pawis. If napapansin nyo, may slang ako nga may salita. Please, wag nyo akong i-judge. May singaw lang po ako. At yung singaw ko, I don't know if you've been following me, kaya may isang vlog ako. I'll try to share yung vlog ko here na about sa singaw. Kasi sobrang close namin ng singaw. Ginawan ko talaga siya ng content. Kung bakit ka nagkakasingaw, anong ginagawa ko pag nagkakasingaw. Kasi feeling ko sa lahat ng tao, ako ang may madaming experience sa singaw. Pero kung bakit ako nagkakaganon, more on lang talaga sa immunity, pero hindi na ako nag-further pa kasi hindi naman siya something na alarming nung nagpa-check up kami last time. Before pa talaga, a year, ilang years ago na. So, yun siya. So, ngayon meron ako and 3 silang, at very clingy sila with each other kasi nandito sila, isang group sila. Yung isa sa gilid ng dila, yung isa sa gums, yung isa malapit sa ngipin. So talagang this past days, maliban sa lahat sa mga nangyari sa amin, hindi ako makapag-work ng mabuti, hindi ako makagawa ng mga task ko kahit sa bahay kasi yung alam mo yun, na kapag nagkakasingaw ka, hear me out, sa mga nakaka-relate. Kapag may singaw ka dito, yung parang lahat ng parte ng katawan mo dyan, masakit. So, nagko-connect siya sa ulo, kasi yung buong dito mo, yung jaw mo. So, minsan akala mo pati shoulders mo, masakit. Tapos yung ulo mo, hindi ko nga alam bakit nakakapagsalita pa ako. Kasi kanina mahirap siya, pero nag-take na ako ng pain meds. I need to help myself kasi ongoing ako ng training sa work ngayon. So hindi pwedeng hindi ako magsalita. Natatawa na sila sa bahay kasi puro sign language ako. Doon. Yun! Ano ba yan? Sobrang dami namin gagawin for today kasi sobrang catch up kami sa lahat-lahat. Yung hindi bago sa mga kwento ko palagi, of course, mag-update na ako ng konti. May tubig na kami. Dumating siya. Thank you, Basiwa. For 3 days. Kasi today, wala na naman siya. So, kaya, lumabas sila ni Daddy para magbumili ng water again for the day. Parang ganun. Pero it's okay. Parang nagawa na siya namin ng paraan. Pero syempre, parang mag-iisip pa rin kami ng long term for that. Maybe nag-iisip na kami magdadagdag kami ng tangke ng water tank para makapag-reserve talaga. Yung parang hindi ka nag-iigib, ganun. Or, for now kasi temporary, yung mga Orocan, marami kami noon. Pero yun kasi din, past days, kahit dumating yung water, not so many siya. Tapos, maliban doon, dumadumi siya. Literal na dark yellow siya. So, parang nag-iisip na rin kami magpalagay ng filter. Pero, syempre, we have a special case kasi nagre-rent lang kami. Pero, nakapag-usap naman kami sa owner talaga. And, he said na okay lang daw. Basta, syempre, cover namin yung expenses nun. Pwede naman namin madala. Nung nag-usap kami sa plumber before, pwede namin yung parang ma-disconnect na kapag lilipat na kami ng bahay, magamit namin again yung tank and yung parang filter na gagamitin namin if ever. Yeah, talking about bill.
Alam nyo yan, sobrang init lately. Lord, tayong mga tao, kapag umuulan, nagre-reklamo. Kapag mainit, nagre-reklamo. Ano na lang, wala nang pupuntahan si Lord. Kaya nga sabi ko nga, may bago kami ngayon sa mga kids ko na ginagawa. Kasi parang feeling ko lang I'm not a good example na as a mother sa kanila. Kasi parang yun nga, naririnig nila every morning kapag si mami, ako wala na namang tubig. Or yun na naman, sobrang init. Ang dami nang complain, yung parang sa bahay na. So, I don't want na lumaki yung mga kids ko na parang yan ang nakukuha nilang parang behavior, ganon. So, nagsa-start na kasi si Achi Ellie, parang ma-complain na siya, sumasagot na siya, na, sumasagot na, kasi walang ganito, parang ganon, parang na talaga, parang big girl na, akala mo big girl na. So, parang last time, kinausap ko siya, nag-usap kami while having breakfast, na it's not good, explain to her, tapos nagsabi ako na, sorry, because mommy's doing that also, so let's help each other, sabi ko ganon. So, we decided na every day, we will list things na we are happy about or we are thankful about. And kasi nagpe-pray kami, maganda, cute talaga ng mga prayer ng mga bata. Kasi yung prayer, di ba nila, sa ngayon is puro thank you. Hindi pa sila marunong mag-express fully ng mga gusto nila or mag-ask. So yung mga anak ko, kapag nagpe-pray, kahit sa food, Lord, thank you for the day. Lord, thank you for mommy, for daddy. Lilist nila lahat yan. So, I think I can do that. Mas makaka-relate sila, nakaka-intindi sila. So, ginawa namin first time kanina. And it's very, very, talaga, I'm so happy. Kasi, sali si daddy, lahat kami dito sa bahay, pati si Feifei na-join din. So, yun, I started at sabi ko, I'm very happy today kasi, yun nga, sabi, I'm very happy today because, mommy, we have a work and because mommy have work, we have money to provide for the family, to buy our needs. Mommy is happy today because Ellie and Feifei is not sick, ganon. So, parang mga konti-konti lang talaga na mga ganon. And tapos nung kay Ellie na, yun, ang ganda ng effect. Talagang sobrang happy nung nila. Sobrang, sobrang happy nung mood nila. Kasi parang kinikilig sila na nagti-thank you ka or nag-share sila kung anong happy. Bakit sila happy? Talagang, ang simple lang happy niya. I'm happy because I have a clay kasi may nilalaro siyang clay that time. Tapos sabi niya, I'm happy because I like the drink. Ganon. Tapos, I'm happy because I have pancake for the breakfast. Parang grabe, parang dun ko tapos sila ni Feifei, tawa sila ng tawa, kinikilig sila sa sinishare nila. So, parang dun ko na-ahay. It's very nice. Hopefully, maging routine siya sa family namin at magawa namin siya palagi. Yun, kaya kaninang morning, hindi mo na marinig si Ellie yung mga sabi ko, yung nagsa-start na siya para mag-complain, gano'n. And even sa akin, naka-help din siya. So, that's a good one I want to share sa inyo. Baka magawa nyo sa family nyo. Diba? Because it's very nice. Yan, sorry. Nakat yung ikikwento ko, yung talking about bill. Pero, nothing naman. Alam naman natin yung lahat yun. Yung palagi namin sinasabi ni Daddy, lola yun, it's comfort or you pay for it or mag-suffer ka. So, our family choose comfort. So, ang comfort na yon may presyo. Dumating na yung bill namin ng kuryente. And yun nga, sobrang grabe kasi yung before, nung hindi pa talaga yung grabe, hindi pa talaga umuulan, here sa Bacolod, hanggang ngayon, danger, pa yun, yung namin, yung ngayon, yung heat index namin, naka-extreme heat pa rin talaga. So, wala kaming magawa, as in, may magawa ba kami? Either suffer, tatlo yung kids namin. Very irritable lahat kapag gano'n. So, parang namomore na nag-on lagi yung aircon. So, may aircon kasi kami dito sa sala, sa baba. So, nandito lagi yung family. So, parang yun, hindi naman yan inverter. Hindi naman kasi kami nag-aircon talaga. Parang hindi mo naman ina-expect na i-on mo siya for the whole day. Tapos nag-work ako. Tapos si Daddy naman nag-work sa gabi. So parang, nangyari na talaga. Grabe yung use namin ng aircon. Kaya ngayon talagang super magpapakling kami ulit. Kasi baka yung mga aircon ba, tawag nito, na rin, grabe din mag-consume. Kasi hindi na siya malinis. Lahat ng yun. So parang, isa yung mga inaasikaso namin. Pero grabe.
times 2 talaga yung bill namin sa kuryente. Pero we know God will provide. Tapos sabi namin ni Daddy, we decided that as a family, so it's okay. Parang hindi siya worth it na ma-stressan mo, pag-awayan nyo or what, na para lang ma-solve kung paano namin paliitin. Kasi wala talaga. Yes, we can with the kids. Kaya nung last time lumabas-labas kami. Pero kung lalabas ka, gagastos ka rin. So, parang same lang din. Nanganak na yung sister ko, or another Tita Mimi, yung next sa akin. I don't know if nakwento ko siya. Pregnant kasi siya. So, they have their first cousin na, and it's still a girl. So, in the side of our family, pang-apat na nag-girl yan. And nagpunta kami kahapon sa bahay. Yun, they're very excited, diba? You see the baby of Tita Mimi? Yeah, enjoy sila sa baby. Sabi ko, mag-enjoy lang kayo dyan lang. Huwag mawili ng sobra. Bakit ko siya ikukwento? Kasi partly, related dun yung singaw ko. Number 1 kasi talaga na napapansin ko sa singaw ko kapag bumababa yung immune system ko, sabi ko nga, diba? And especially kapag kulang ako ng tulog. Nanganak yung sister ko nung Wednesday pa ata, nung last week. Tapos, wala dito yung husband niya, working ng seaman. So, parang kami yung nagsasalita ng mga kapatid ko, saka yung in-law niya. Kasi yung parents ko din, nasa Manila pa sila, may inasikaso pa. So, parang talagang kami yung tulungan for now. So, parang ako naman, natatawa talaga ako kasi hindi ko naman talaga parang, akala ko kaya ko lang lahat with the work in the morning, tapos sa gabi, dun ako sa kanya, parang hindi ko nakita na hindi pala ako makatulog ng mabuti, na parang ilang days talagang parang 2 hours lang yung tulog ko everyday. Tapos pa yan, putol-putol. So parang binawi talaga ng katawan ko. Kaya nga talaga, I'm very thankful kay Daddy kasi super support din siya. Talagang may isang day yun na pinatulog niya lang ako. Talagang prioritize namin para mas makabawi ako. Pero syempre, nagkasingaw na ako, lahat-lahat na. Tapos another thing kasi doon, yung baby niya kasi, nagkaroon ng infection, hindi siya makita, syempre, it's really common if yung mother, nagkaroon ka ng infection, hindi mo alam kaya inubo ka lang, mga ganun. Others naman, minsan ko din kita, nagkaka-UTI, ganun. So, napapasa yung kay baby, especially within 2 weeks na nanganak ka. So, yun siguro, yung napunta kay baby. So, talagang natakot pa kami at first kasi parang hindi talaga maganda yung feeding niya nung pagkalabas niya. Yung kapatid ko, okay na siya. The day after, na-discharge siya agad. Pero yung yung baby, si baby naman, yun yung nagstay sa hospital. Kahit nga ngayon, to complete siya ng antibiotic na injection. So, yung kapatid ko, mabuti na lang, she's a nurse. So, alam niya paano mag-alaga, lahat ng yun. Tapos, nakauwi sila. So, yun siya. Tapos, pero yun lang, because of that, parang napagsabay talaga ang for the week na walang tulog, with all the errands na kailangan namin gawin sa bahay. Tapos, yun, yung isang kwento ko update sa inyo kasi 'di ba, sabi ko, nag-decide kami na hindi na kami magkaka-helper, hindi na kami kumuha ng another one. Kasama ko sa church, nag-share siya na sabi niya, why not daw, yung parang lang siya, magkukol lang kami na parang mag-general cleaning lang ng bahay. So, may nirefer siya, yung labandera nila, na pupunta lang dito sa amin sa bahay for that day. Babayaran ko lang talaga yung paglinis niya ng bahay, buong bahay. Pero yun kasi, first time, last time. Pero yun ang mali ko. Kasi hindi ko pa nalista. Hindi ako naka-ready kasi galing ako ng hospital, pabalik-balik. Kasi it's a good thing kasi nalinis talaga yung bahay. Pero yun nga, madami akong na-miss out. So para ngayon, yung assignment ko sa sarili ko, ilista ko na lahat. Para next time, pagbalik niya, yung plan kasi namin parang 2 times a month. So, babalik siya every 2 weeks, ganun, para gawin yung lahat. Pero, nag-enjoy ako kasi nilist ko yung lahat ng mga dapat gawin, pa isa-isa, para walang may ma-miss out. And I think it's a good thing. Parang help siya sa amin. Tapos, din siya, pasok din siya sa budget namin. At least, lang siya, parang stay out yung labas niya. Tapos, pumupunta lang siya 2 times a week. Yun lang talaga, tatapusin niya lang yung mga dapat niyang tapusin for the general cleaning. Lahat talaga, wipe, change bed sheets, maglilinis sa mga yung mga trapo namin, yung paglalaba ng trapo, lahat. Basahan, trapo is Ilonggo. So, yun siya. So, I think it helped us. Pero, parang pa talaga, mag-a-adjust pa kami. Update ko kayo kung okay siya, kung anong naging setup, and if okay rin yung setup na yun for us. Tapos, ano may nangyari kay Daddy? Right? It's not my story to tell.
Yun, sabi ko nga, may nangyari, diba? Sabi ko last time, I think in my previous vlog, nag-preach si Daddy one Sunday. Tapos, I don't know, basta, it's not my story to tell. I don't want na lang. Andiyan si Daddy, nakikinig siya. Pero, naging struggle siya talaga for our family, spiritually. Pero, I think we recovered naman. We really love our community, our family. Grabe yung, ano nila, yung, ano ba yan, encouragement nila for us, for the both of us, for our ministry, lahat-lahat na yun. Tapos, even, gabi, ang galing din ni Lord. Last night, nag-ano kami, dalawa, yung ano namin, daily namin na devotional na sa gabi. Ang ganda rin ng ano, nung encouragement ni Lord through His Word. So, yun, we are very thankful with the, ano, with the Word talaga. Parang yun ang nag-encourage sa amin. And you see, it's more on with our ministry, kung ano ang, I don't know. Hindi ko kasi alam. Parang it's a long story to tell. Parang daming backgrounds. And baka ma-misinterpret siya if I will share it konti-konti lang. Let's put it that way na lang. Para sa amin ni Daddy, ano rin, maybe the enemy is discouraging us with our ministry, lahat ng yun. Pero, I know that hindi naman yun mangyayari. Kaya kami ni Daddy, here we are. Dito lang kami para sa isa't isa. And we will continue with what we are doing. And the Lord is helping naman. So we are very, very happy. Yun. Napahaba na yung kwento ko. Kasi gulo lang. Ang gulo. Ang dami kong mga ang dami kong advertisement sa mga anak ko. And they are here. Hindi sila sa tabi ko. I think that's it for my kwento moment. Yun lang muna ikukwento ko, sa susunod naman yung iba. And I'll be going back to work.